Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kapatid. Ako muli si Adrian Niles ng Batch 3 at itong aking daily devotion. At ngayong araw ay pag-uusapan natin ay kung masasabi mo ba na ikaw ay humble. At ang ating Bible verse ay mula sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14. Ang ating focus sa ngayong araw ay Son of Man. Isang pamagat na madalas gamitin ni Jesus para sa kanyang sarili. Makita natin ito sa Daniel chapter 7 verse 13 to 14 kung saan may isang parang anak ng tao na lumapit sa Ancient of Days at binigyan ng kapangyarihan, kaluwalhatian at kaharian na hindi kailanman mawawasak. Dito pinapakita na si Jesus bilang Son of Man ay parehong tunay na tao at tunay na Diyos. Siya ang nakikibahagi sa ating pagkatao or siya rin ang may hawak ng lahat ng kapamahalaan sa buong sanlibutan. Kaya, ang tanong para sa atin ngayon ay kung masasabi ba talaga natin na tayo ay humble kagaya ng pinakita ni Jesus bilang Son of God. Unang-una dito mga kapatid, the Son of Man is a mysterious, prophesied ruler. Kung titignan natin sa propesiya ni Daniel, hindi pa alam ng mga tao noon kung sino nga ba ang Son of Man na lalapit sa Ancient of Days. Ito ay isang mahiwaga sa kanilang paningin pero tiyak na siya ay may malaking kapangyarihan. Sa buhay natin ngayon, mayroong mga bagay tayong hindi agad naiintindihan kung bakit nangyayari. Pero ang assurance natin ay sa kamay ng Son of Man, ang lahat. At kung siya mismo na may ganitong kalaking authority ay piniling maging humble at dumaan sa suffering, gaano pa kaya tayo? Kalaway, the Son of Man is eternal divine king. Kagaya ng sabi sa Daniel, binigyan siya ng kapamahalaan na walang hanggan at lahat ng tao mula sa iba't ibang bansa at wika ay sasamba sa kanya. Isipin natin mga kapatid na lahat ng tao, lahat ng tribo, lahat ng lahi ay magbibigay papuri sa Son of Man. Siya ang tunay na hari, magpakailanman. Pero kahit siya ay hari, dumating siya bilang isang simple at mapagkumbabang tao. Hindi siya lumapit na mayaman, na may army, kundi siya ay pinanganak sa sabsaban. At yun ang totoong humility. At panghuli, the Son of Man is the suffering servant. Dito pumapasok ang pinakamalaking challenge para sa atin. Si Jesus bilang Son of Man ay nag-identify sa ating pagiging mahina at makasalanan. Siya ay dumaan sa lahat ng pagpighati, sakit at kamatayan, pero tayo ay naligtas. At ginawa niya ito dahil kailangan niya. Hindi dahil mahal niya tayo, kung kaya siya nga na may kapangyarihan sa lahat ay handang magpakumbaba at maglingkod. Paano pa kaya tayong ordinaryong tao lamang? Kaya mga kapatid, dito nagtatapos ang ating daily devotion. Maraming salamat sa panonood.